kasari! Welcome back dito sa ating YouTube channel. So for today's video, samahan niyo po kami ni Kuya Juan na mamalengke para po sa ating mga stocks. Kasi yan, makikita nyo na ang dami na din pong mga stocks ang nagkakawalaan. Ayan. So ngayon ay magre-replenish tayo ng ibang mga items. So nandito na sa akin yung mga listahan na mga bibilihin natin mamaya. Ito ay halo, merong mga nasa grocery, merong mga mabibili sa palengke. So, mekos-mekos na sila dito. So, ang aking Mother Earth muna ang magbabantay. Ma! Diyan ka muna! So, alis muna kami. At kami mamamalengke. Ay, asa yung tsinelas ko kaya? Nakikita ko. Bakit si Papa? Sila muna yung bantay dito sa tindahan. Ayan, pasok na tayo. At alin, mamamalengke na. Kasama natin si Kuya Juan. Hello. Diba? Shout out. So para pala doon sa mga magtatanong bakit napakatagal nating walang upload, ay dahil nga po tayo po ay nagbakasyon muna. So galing po tayo ng Thailand kasama po ang mga kaibigan natin, ang PB team. At si Tita PB Love. Okay, so maraming salamat kay Tita PB Love sa pabakasyon niya sa amin, no? Sa patour niya sa atin. Kaya naman, ito, balik na naman tayo hanap buhay. Ito na naman ang realidad ng buhay. Kaya nais kong ipasilip sa inyo yung mga ginagawa namin most of the time. So ito yung ginagawa namin halos every other day na namimili kami. Kasi sa tindahan, hindi ka talaga matitigil kakapamili dahil nauubos yan eh. Araw-araw kasing may bumibili, araw-araw may mauubos at mauubos talaga. Kaya dito, maliit man ang kita pero talaga namang ramdam mo talaga na nagro-roll yung pera mo. So, ganun lang, kailangan lang masipag ka lang talaga, may kasama ka sa pamimili kasi syempre, 'di ba, ang dami mong pamimili para mabilis at magaang ang trabaho. So ayun, let's go na at pupunta na tayo ngayon sa palengke. So ang first stop natin mga kasari ay dito sa tindahan na ito. So dyan ako namimili ng ibang mga items na mura compare dun sa bibilan natin. So mag-ano lang tayo, ikot lang tayo ng ano. Ayan, nagbabayad na po si RJ. O diba mga kasari, ganyan-ganyan lang. Diba? Hanggang sa makompleto mo ang iyong mga items. Let's go! So yung mga kasari, tapos na tayo dun sa isang store na binibilan natin. Ngayon naman, papunta tayo ng palengke para bumili na naman ng mga gulay. Okay. So yung mga gulay lang naman, hindi naman yung sobrang dami. Nandito tayo ngayon sa public market ng Naik, Cavite. So ang gagawin naman natin, mamimili tayo ng yung mga pangangailangan lang, yung mga panggisa-gisa, bawang, sibuyas, kamatis, luya, yung mga siling green, siling labuyo, yung mga pangunahing pangangailangan sa pagluluto. Yun lang naman yung binibili ko para dagdag natin sa ating paninda. Syempre, 'di ba, malayo nga tayo sa mga tindahan, kaya tayo na yung maglalapit sa ating mga suki. Okay? So dito ako nagpa-parking kapag dito ako sa palengke pupunta. So ito yung Naik Public Market. Ayan o, ayan yung Naik Public Market. Yan. Ayan, dito ako bumibili ng mga asukal. Dito kay Suki. Ito. Te, asukal nga. So ito na yung mga nabili natin. So ayan, dito tayo namimili ng gulay. Ayan. So ayan, mamimili tayo ng mga kalamansi. Bumili na din tayo ng dalawang 25 kilos na bigas. At mapupuno pa yan mamaya. So next naman natin ngayon mga kasari ay pupunta tayo sa Pure Gold. Pero bawal naman mag-vlog doon. Kaya hanggang dito na lang muna. So eto na mga kasari, ang ating mga napamili. Diyos ko, ano-ano na siya. Kasi iba-iba yung mga pinagbilhan natin. Okay, bago umulan, i-discarga na muna natin sila. Ano, naglaglaga yung mga chicherya ko. O, ang aking pamangking makulit at ang aking kapatid.
May untog ka na naman. May untog na naman ang aking pamangkin. May untog na naman. Ayun na si Kuya Juan. Okay, let's go. Let's do this. Finally, nandito na tayo ngayon sa apartment. At eto na. Naidiskarga na po natin ang mga napamili natin. Ayan, ang dami. Diyos ko, ang dami nating aayusin mamaya. Pero bago ang lahat, kakain muna tayo dahil alauna na po ng hapon. Diba? At ayan o, mag-abangers na sila. Buti di tayo nabutan ng malakas na ulan. Ayan, it's raining in Manila. Ay, in Cavite pala. So ay mga kasari, kain na muna tayo. Ang ulam namin ngayon, eto, Shanghai, tsaka yung embotidong gawa sa isda. Ayan. Tapos yung natirang munggo. Ang sarap ng munggo. Kasi may yan, alugbate, may okra, tapos nilagyan namin ng anong tawag sa ganyan? Nilagyan namin ng pechay. O, di ba? Saan ka nakakita ng munggo may pechay? Sarap. Mas sumasarap yung pagkain, di ba? Pagka konti na lang. Yung mga leftover na ganyan. Nag-aagawan yan. Sarap. Tapos partner naman nito. Sarap. Kain po kayo. Hello, welcome back mga kasari! Tapos na tayong kumain at hawak ko na ang mga resibo. Hindi lang yan, dami. Ang dami natin resibo dito. Pero isa lang to sa mga napamili natin kanina. At ito nga yung galing sa Pure Gold. Okay, kasama ko si Kuya Juan. At kami ay mag-presyo na. Pero syempre, always check yung resibo para makikita nyo kung talaga bang tumaas or bumababa yung presyo nung inyong ipinamili. Good kung bumaba. Pero kung tumaas, mag-a-adjust tayo niyan. So ipapakita ko sa inyo kung paano magpresyo. Mga kasari, ito yung ginagawa namin. Bawat items ay nilalagyan na po namin ng presyo. So nilalagyan namin ng pentel sa likod ng items para hindi naman pangit tignan na nakabalandra yung presyo dyan. So, lalagyan namin yan ng tigi-isa. Bawat isang item, for example, ang ketchup na yan ay 25 for example lang. So, lalagyan namin siya ng 25 pesos para just in case na may magbabantay sa ating tindahan. For example, ang ating Mudrakil sa inyo, busy. Kunwari si mama yung magbabantay, alam niya yung presyo, hindi na siya yung magtatanong. O, ito, aayusin pa natin to. Diba, butas-butas na siya. So, ganon. Para hindi na yung tatawagin ka pa kung magkano yung paninda. Okay, so let's proceed. So, paano nga ba tayo magpresyo? So, ako naman ang diskarte ko mga kababayan dito sa ating pagtitinda. Since ito nga po ay retail store, so yung mga fast-moving items natin ay pinipresyohan ko ng 10% to 15%. So, depende pa rin yan sa presyo nung ating ititinda. Tapos yung mga medyo slow moving na items kagaya ng mga canned goods, mga dilata, nasa 15% to 20% naman yung ipinapatong natin dyan. Pero doon talaga sa ating mga frozen food kagaya ng mga hot dogs, mga ham, bacon o kung ano-ano pa, mga basta yung mga tocino, mga ganyan. So pinapatungan ko siya ng 20% to 25% kasi nga syempre mahal po ang kuryente ngayon. At talaga namang yung space niya ay matakaw sa refrigerator. Aside from that, hindi naman palagi may bumibili sa atin ng mga frozen. Syempre, 'di ba? Hindi naman lagi araw-araw talaga binibili 'yan. Yung iba kasing mga kapitbahay natin, binibili lang 'yan kapag yan na wala na sila maisip na ulam o kaya pambaon, yan ganun lang naman. So, yun yung ginagawa ko. Dinadagdagan ko siya ng yelo kasi bumili tayo ng freezer. So, bukod dun sa mga frozen foods natin, meron tayong mga ice pops para sa mga bata. So, para at least, 'di ba, yung pagpapagana natin ng refrigerator ay sulit na sulit.
So ayan mga kasari, meron tayong mga suki, ang mga suki namin na mga bagets. Ayan. So nung nakaraan kasi 'di ba galing tayong Thailand. So nabumili ako doon ng mga candy, mga konting chocolates. So binigyan natin sila para naman kahit papaano. Happy din sila, 'di ba? May pasalubong sila from Kuya RJ and Kuya Jacob. So ayan, bumibili sila ngayon ng merienda kasi alas 3 na po ng hapon at dito talaga sila bumibili sa amin. So ayun na mga kasari, ito na po ang pagpapatuloy ng ating pagpipresyo sa ating mga paninda. At naligo na muna tayo dahil tayo ay amoy araw na. Kasama ko ang aking Mother Lilies. Mother Lilies talaga. Ayun, si Mother Earth. So, namumroblema kami dito mga kababayan kasi nga sa dami-dami ng, ay ako tabi dito, serve. Meron siyang, meron akong dalawang bukod sa napakaraming niyang variants, napakaraming kumbaga flavor, flavor. Napakaraming niyang sense. Meron pa kasing ganito, yung mga ganyan yung mga bigatin, 12% more. Tapos yung isa naman, asa na ba yung isa? Ito meron. Ganito din, same din siyang fabric conditioner na Blossom Fresh. So kagaya nito, Blossom Fresh. Ito naman, hanggang 2 labahan. Pag tinignan mo yung ml niya, itong isa 40 ml. At yung isa naman 28 ml. So ngayon, pagdating dito sa resibo, isa sa pinaka-challenging, yung hanapin siya. Diyos ko, minsan, syempre yung mga coding nila, hindi ko mabasa. Kaya syempre sa dami ng mga items, natatagalan tayo dito, no? Sino mga nakaka-relate sa atin yung mga kasari, no? Kaya ang ginagawa kong technique, sa barcode ako tumitingin. Yung barcode nila kasi iba-ibang barcode dito, bawat variant iba ang barcode. So doon ako yun yung ginagamit kong antog sa ganyan. Oo, doon ako nagbe-base kung ano yung barcode, tapos titignan ko dito kung talagang magtutugma. Kanina pa tayo dito, 3 hours na. Pero kahit pa paano naman, patapos na din naman tayo. Dito lang kami matatagalan sa mga ganito, Fabcon. Kasi bukod dito sa surf na to, meron pa tayong mga Downy, may mga Dell, ang dami pa, ang daming mga items. Bukod pa dyan yung mga surf powder, surf bar, wings, Ariel, Tide, Champion, Kala, o kung ano-ano pa, name it, nandito yan sa tindahan ni Aling Puring. Chika lang. Aling Puring, pure gold yun, di ba? Pero suki na tayo kay Aling Puring. So, ang ginawa ko, mga kasari, ay, ayan binukod-bukod ko siya. Bumili ako ng mga trays. Ayan, may mga trays pa akong baka. Ayan, dyan. Ilalagay ko siya para pagka naghanap ang mga suki natin, di ba? Pabili nga po ng Surf Charcoal Chuchu. Pabili nga po ng Surf Fabcon Blossom Chuchu. Madaling tignan, di ba? At may presyo na yan. May 8, may 10, name it. Hello mga kasari! Finally, natapos na po tayo sa ating ginagawa na pagpipresyo at pagdi-display ng ating mga paninda. At ito na nga siya. Pak! Nailagay na natin siya. Di ba? Gumanda na naman ang ating maliit na tinda. So ayan mga kasari, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa aking YouTube channel. At naway marami pa tayong pagsamahan, di ba? Ang dami pa nating mga topics na i-discuss dito sa ating channel. Mga ideas about sa pag-build ng inyong munting hanap buhay or munting negosyo. Alam kong napakarami sa inyo yung nangangarap na magkaroon ng tindahan, di ba? At nood lang po kayo dito, baka makakuha kayo ng mga tips and tricks kung paano ba natin sisimulan ang ating kabuhayan gaya ng sari-sari store. At kahit ano pang business yan, malay nyo kapulutan nyo din to ng mga tips, mga aral, di ba? Lalong-lalo na talaga sa mga wala pang
knowledge about sa pagtitinda, yung mga diskarte, ano ba dapat yung mga unahin, dapat hindi, 'di ba? So I'm not a professional pero sa aking mga experiences ay nais kong i-share sa inyo yan. Dito na lang muna mga kasali at magkita-kits ulit tayo sa susunod nating vlog. Bye-bye!